Madalas ay mas maaga pa sa tilaok ng manok si Roque kung bumangon, 3:00 ng madaling araw kung kailan malamig pa ang hangin at nanlalamig ang lupa. Sa gilid ng kanyang barong-barong na pawid, naroon ang 3 bayong na kawayan, isang timbang kalawangin at ang kariton na may gulong na laging umiiyak sa bawat tulak. Sa mga oras na iyon, tanging mga kuliglig at alon na humahalik sa batong pampang ang saksi sa kanyang pag-iral. Sa baryo nilang barangay, Malinaw sa Samar, kilala siya bilang si Roque, ang tindero ng kalamansi. Nilalait, minamaliit, kinakantiyawan sa tabing kalsada ng mga tambay at driver na tila mas marami pang laway kaysa konsensya. "Uy Roque, magkano naman ang asim mo ngayon?" Sigaw ni Benjo, isang tricycle driver na aliw sa pangaasar. "Bili na Benjo, bawas 50 kung hihinto ka sa pangungutya." Biro ni Roque, pilit na nakangiti at iniangat ang timbangan. "Sariwa to, kahit pigaan mo ngayon, bangon agad ang aroma." "Aray, aroma!" Nakapag-Ingles. Tawanan ang kumpol ng mga kalalakihan sa talyer, wari sabay ang ipit ng daliri sa pinto ang humor nila. Ngumiti si Roque, ngunit sa loob-loob, marahan at mahaba ang buntong hininga. Hindi siya marunong magbalik ng yabang sa yabang. Sa dami ng lumamig na gabi na inabot niya sa kalamansian, mas pinili na niyang maging tahimik. Ang mga kalamansi niya ay hindi asim ng kahihiyan. Ito'y asim ng buhay na maaaring magpabangon kung sakaling titilamsik ang biyaya. May bahagyang liblib na kalamansian si Roque sa paanan ng burol. Hindi kalakihan, parang piraso ng ulan na naiwan sa lupa at tumubong halaman. Tinatawag nila itong kalamansian, kahit 50 puno lang ang naroon. Ang iba nga'y magtatawa. Kalamansian? Parang hardin lang iyan sa mayayaman. Pero sa mata ni Roque, bawat puno ay bata niyang pinalalaki. Pinupunasan ng dahon para matanggal ang alikabok, pinaiinitan sa araw at pinapainom sa tamang oras. Si Roque ang abang-ama sa mga prutas na iyon, na sa bawat takal at timbang sa palengke nagiging pamasahe, pambili ng bigas, bayad sa utang ng ilaw. Magkahalong dagta at hamog ang amoy ng umaga ng araw na iyon. Madilim pa, ngunit rosas na ang gilid ng langit. Pinagmasdan ni Roque ang maliliit na puting bulaklak sa mga sanga, mga pangakong sa tamang oras ay magiging buwan-buwang bilog ng kalamansi. Ngunit ang mata niya ay kumirot sa alaala ng nakaraang linggo, ang pagdating ng mga tauhan ng Haciendero Silvestre. Si Silvestre, ang kasabihang may-ari ng halos kalahati ng kanilang bayan, ay pamoso sa pagkamadaling ngumiti ngunit mabigat ang kamay. Dinadala ng kanyang mga tauhan ang mga kontratang tila ambrosya sa papel. "Ipagbili mo na ang lupang iyan, gawing latian ng bagong palaisdaan. Sapat ang presyo, huwag kang magmatigas." Minsang lumapit ang 2 tauhan, si Mando at si Jorge, parehas may pormang barong at relo na kumikislap. "Roque," ani Mando, "sayang ang oras. Gusto ng Don ang lupa mo. Magtatayo kami ng bagong access road, lalo kang makikinabang. Bibigyan ka pa ng trabaho sa palaisdaan." "Hindi po ako nagbebenta," sagot ni Roque, galang sa pagtikwas ng tingin. "Dito ko binuhay ang tatay ko. Dito rin ako dinala ng nanay ko nang ako'y 11 pa lang. Dito ako natuto ng tiyaga. Dito ang pundasyon ko." "Pundasyon?" napailing si Jorge. "Ang pundasyon, Roque, pera. Kung wala ka nun, lahat ng lakas tibag." At naglakad silang papalayo, hindi tumitingin sa likod. Wari itiyak na babalik sila dala ang mas mabigat na boses. Sa likod ni Silvestre ay isang ngiting laging nasa entablado. Si Konsehal Rodel, isang politikong sumasama sa mga paligawan sa baryo, pamigay ng tsinelas, bigas at tarpaulin na may mapungay niyang muka. Sinasabing tagasunod siya ng hasyendero, hindi lang sa pananalita kundi pati sa bulsa. Pagsulong, ang kanyang sigaw tuwing meeting de avance. Pero sa mga tulad ni Roque, ang pagsulong ay pag-aalis ng katiting na lupa nilang pinanghahawakan. At sa pinakaibabang anino ng kapangyarihang ito,
May bulong na gumagapang. Si Aling Fina, ang mangkukulam sa kabilang bayan. Ang sabi, matanda na, magaspang ang palad at laging may tawa sa hindi kita. Sa mga gabi ng amihan, may apoy aso sa likod ng kubo niya. Sindi ng ritual, bulong nila. Tanda raw ng ugnayan niya sa kung sino-sinong gustong yumaman, maghiganti o manira ng kasamahan. Ngunit hindi iyon ang pinakaagad-agad na problema ni Roque. Ang araw-araw niyang laban ay ang pag-ikot ng gulong ng kariton papuntang palengke, ang pakikipagtawaran sa mga nang-aalipusta, at ang pagtitiis sa asim ng isip ng mga kapitbahay. Ang pag-asa niya ay nasa mga puno. Sabihin mang kakaunti at sakitin ng ilan, basta sa bawat bukang liwayway ay may bilog na nahihinog, hindi siya susuko. Nang matapos niyang salansanin ng mga bayong, sumalok siya ng tubig mula sa banga at uminom. Saktong narinig niya ang yapak sa malapit. May hinang hakbang na parang wala sa lupa. Kinilabutan siya. Mula pagkabata ay sinasabi ng lola niya, "Huwag kang maingay. Pag madaling araw, Roque, baka maistorbo mo ang mga maliit na hari." Ang tinutukoy ay mga duwende, mga bantay daw ng puno, ng ugat, ng lihim sa tabi ng ilog. May mababait, may masiselan, may mapusok sa galit. Totoo man o hindi, hindi pa niya nakikita, pero hindi rin niya minamaliit. Sa baryo, ang hindi nakikita ay pwedeng totoo kung paggalang ang pakay mo. "Pasensya na kung maingay," bulong niya sa hangin. Hila ang kariton palayo sa mga ugat ng kalamansi. "Trabaho lang po." Nang ilatag niya ang bayong sa kariton at sasandal na sana sa hawakan, may umalulong na aso sa malayo, sunod ang maiksing kulog na parang bihirang beluan. Napatingala si Roque. Wala namang bagyo. Ngunit sa pagitan ng mga sanga, may kumikislap na maliliit na ilaw. Hindi alitap-tap. Parang muntit tahimik na apoy na kumikislot sa paghinga ng hangin. "Roque," anang isang boses, maliit pero malinaw na parang tunog ng patak sa banga. Nanigas ang batok niya, tumingin sa paligid, walang tao. Ngunit sa ubod ng puno, sa pinagsasaluhang lilim ng 3 puno ng kalamansi, may aninong nangangalahati ang tuhod sa damo. Maliit na lalaki, balbasin ang ibaba ngunit bilugang parang bata ang pisngi, nakasuot ng berdeng kamisa at salakot na makintab. May baston siyang payat, yari sa kahoy na parang kumikindat sa pilas ng buwan. "Magandang umaga," dagdag ng maliit. "Ako si Lakim, bantay ng kalamansian. Huwag kang matakot." Kung ibang tao siguro, matagal nang napaatras si Roque. Pero nang makita niya ang mata ng kakaiba, walang panloloko, walang pang-aasar, nagtanim ng lakas ang kanyang dibdib. "Magandang umaga rin," sagot niya at marahang tumango. "Hindi ko alam kung nananaginip ako. Kung totoo ka man, salamat sa pagbisita. Kung hindi, salamat sa kagandahan ng imahinasyon." Ngumiti si Lakim. "Hindi ka sanay bastusin ang hiwaga, kaya narito ako. Matagal ka naming tinitingnan. Paano mo pinupunasan ang dahon ng mga puno? Paano mo kinakausap ang lupa na para bang may tenga ito? Hindi lahat ng tao ay marunong magpasalamat sa kapirasong lilim." Napalunok si Roque. "Ginagawa ko lang ang kaya." Ngunit ang mundo sa paligid mo, patuloy ni Lakim, ay sing-asim din ang kalamansi mo sa panghuhusga. May darating, mga paa na nagmamartsa sa damo, mga dila na nagbabayad ng ngiti sa masahol na pahiya. Hinog na ang inggit sa mga ito, Roque, at may kamay na mag-iikot sa swerte. Handang makipagpalit ang iba ng kaluluwa sa kapalit na bakal na kinang. Nakikita mo na sila. Napakurap si Roque. Sina hasyendero. Si konsehal mabilis ang tibok ng puso niya. At may sinasabi ring, "Mangkukulam." Putol ni Lakim. Payapa ang tinig ngunit may pangingilabot sa salitang iyon. Bawat bayan may malalim na anino. Ngunit huwag kang mangilag sa gabi kung marunong ka sa liwanag. Sumagi sa isip ni Roque ang mahabang listahan ng pagkakautang niya.
Ang mga pangarap niyang mabili man lang ang lupa sa mismong pangalan niya at ng kanyang minamahal na kapatid, si Lina, na sa kabilang baryo nagtatahi ng uniforme ng mga estudyante. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Dahil ang lupa mong inaalagaan, sagot ni Kim, ay may hiningang hindi lamang sa iyo. May lihim dito, isang ugat ng kamangha-mangha na matagal nang nasa ilalim ng dapat na may bait. Kung mapunta ang lupang ito sa kamay ng sakim, magigising ang bagay na dapat manatiling tulog. Masasakal ang hangin, Roque. Mauubos ang lamig ng umaga. Tulong, dagdag ng duwende, ay hindi tinatanggap ng mayabang. Pero ikaw, handa ka bang tumanggap ng tulong? Kahit galing sa tulad ko? Nagtama ang tingin nila. Sa likod ng takot, may nag-uumapaw na pag-asa kay Roque, parang init na tsa sa sikmura. Kung ito'y tulong na walang ipapalit na kasamaan, bulong ni Roque, handa ako. Tumango si Kim at itinuro ang pinakamatandang puno, ang pinakamabunga. Sa lilim nito, may uka sa lupa. Hukayin mo gamit ang kamay, hindi gamit ang asarol. Huwag malakas. Pakinggan mo ang paghinga ng lupa. Lumuhod si Roque. Sa pagitan ng mga damo at tuyong dahon, may manipis na bahagi na parang palad ng bata. Dahan-dahan niyang hinukay iyon. Malamig ang lupa, mabanayad, at sa ikalimang sandali naramdaman niya ang bagay na kakaiba sa ilalim. Isang sisidlang luwad, kasukat halos ng kanyang dibdib. Maingat niyang hinugot. May ukit sa katawan, mga paalon-alon na linya, mga bilog na parang maliit na buwan. Buksan mo, utos ni Kim. Ngunit huwag mong ibuhos. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sumalubong ang amoy na parang pinagsamang yaman ng ulan at araw. Sa loob, hindi ginto ang nakita niya ni pilak, kundi buto. Maliliit na buto. Hindi kalamansi. Mas bilugan, mas makintab, tila mga matang nakatitig sa kanya. Anong buto ng kayamanan? Ani Kim. At marahang tumawa, hindi mapanghamak, kundi parang kuyog ng munting kampana. Hindi ito buto ng pera. Buto ito ng pagkakataon. Itanim mo ang ilan sa tabi ng puno, ayon sa 3 bilog. Umaga, tanghali, gabi. Bawat 3 araw, diligan mo ng tubig na hinaluan ng kapiranggot na asim ng kalamansi at dasal na may pasasalamat. Sa ika-7 siklo, makikita mo ang bunga. Bunga? Mulagat si Roque. Anong bunga? Bunga ng basbas. Ang iyong kalamansi ay magpapalit ng hininga. Tatagal ang sariwa, lalakas ang aroma, tataas ang ani sa paraang hindi masisira ang lupa. Manghihina ang insekto na walang paalam, lalakas ang bubuyog na marunong magbalita. Ang presyo ay igagalang sapagkat igagalang ka. Ngunit may kapalit. Huwag mong pagmalupitan ang sino mang humihingi ng tapat na tawad. Huwag mong ipagkait ang 5 supot ng kalamansi sa bawat kinsenas para sa barangay na gutom. Huwag mong ibenta ang lupa sa may sakim na layon. Iyan ang ating sumpaan, Roque. Napahawak sa dibdib si Roque. Inisip niya ang mga nangyari sa nakaraan. Ang pagkamatay ng ama nila sa ubo at trangkaso dahil walang pambili ng gamot noon. Ang pagalis ng ina at hindi na bumalik. Ang mga taon niya sa Kalamansyan na walang ibang kasama kundi mga langgam at hamog. Kung totoo man ang kaharap niya, kung panaginip man ito, handa siyang sumugal. Ang tanging pagmamay-ari niya ay tiwala sa mabuting loob. Tatanggapin ko, sabi niya. Isinusumpa kong hindi ko sasaktan ng lupa at hindi ko ito ipagbibili sa masamang hangarin. Magbibigay ako sa nangangailangan. Magaling, ani Kim. At may dagdag pa. Inilapit ng duwende ang baston sa sisidlan. Kumislap ito at nagmistulang umaawit ang luwad sa kanyang kamay. Kung sakaling dumating ang gabi na ang inggit ay maging pana
at ang kasakiman ay maging kadena, tawagin mo kami. Sa 3 pitik sa hangin, gamit ang hinlalaki at palasingsingan sa lilim ng puno, maririnig namin. Biglang humina ang liwanag sa pagitan ng mga sanga. Nagsimulang magliwayway ang tunay na araw. Unti-unting nawala sa tingin si Lakim, parang usok na hinipa ng hangin. Salamat, bulong ni Roque, nakayukod pa rin sa lupa. Salamat. Sa sandaling iyon, bumalik ang ingay ng mundo. Alulong ng aso, hampas ng alon, hagik-hik ng mga di kilalang uwak sa batis. Mabilis niyang isinara ang sisidlan at itinago sa pinakaloob ng kanyang barong-barong, sa ilalim ng banig kung saan walang mata ang maghihinala. Kumuha siya ng 3 buto at, ayon sa bilin, itinanim sa paligid ng punong matanda. 3 bilog, isa sa gilid ng silangan, isa sa patimog, at isa sa kanluran, para raw makumpleto ang paghinga ng araw. Diniligan niya ng basyong tubig na may patak ng kalamansi at marahang nagpasalamat hindi sa isang pangalan, kundi sa diwa ng lupa, ng hangin, at ng maliit na nilalang na pumunta sa kanya. Nang magbubuhat na siya ng bayong para umalis sa palengke, narinig niya ang kaluskos sa buntot ng kalamansian. Sa kalsada, huminto ang isang pulang pickup. Sa gilid nito'y nakasulat ang Silvestre Agrodev. Bumaba si Mando at Jorge. "Uy, Roque," ani Mando, malapad ang ngiti. "Nandito kami para sabihing ikinagagalak ng Don ang pagiging open mo sa negotiation." "Hindi ako open sa table na may pagkain," putol ni Jorge. "Pero mas mabuti kung kumain ka muna ng realidad. Dumadami ang demand sa Palisdaan at sa Access Road. Lahat may ambag. Ang lupa mo, sakto sa blueprint." Tiningnan ni Roque ang mga puno. Parang mga batang naghihintay kung ipagtatanggol siya ng kanilang ama. Nalanghap niya ang lansa ng umaga, hindi dahil sa takot, kundi sa pagnanais na manatili. "May blueprint ka," mahinahong wika niya. "Pero may ugat ako." "Naku, ugat," tawa ni Mando. "Ugat ang pinakamadaling putulin kung may chainsaw. Pirma na tapos na ito. Pwede ka pang maging tagapamahala ng kaldagang isda. Mas malaki ang kita." "Hindi po, Mariin," ngunit hindi sumisigaw si Roque. "Hindi ako nagbebenta." "Nakakaawa," bulong ni Jorge, lumapit at bahagyang itinulak ang kariton ni Roque. "Tingnan mo yung kalamansi mo, ang liit, ang bagal. Ilang taon pa bago ka makaahon? Habang buhay ka na lang bang tatawanan sa palengke?" Roque, nakakapagod maging mahirap." Sumikip ang sikmura ni Roque. "Totoo naman, nakakapagod. Pero may buhay ang pagod kapag hindi ipinagbili ang dangal. Kung pagod, magpapahinga, pero hindi ibebenta ang hininga." Sagot niya, tinuwid ang kariton. Maya-maya, dumating ang isang sasakyan na mas bago, kulay asul, may banderang maliit sa antena. Bumaba ang isang lalaking puting-puti ang ngipin, si Konsehal Rodel, may kasamang photographer. "Roque!" sigaw ng konsehal, parang magkababata sila. "Ayos lang ba kung magpa-picture tayo? Gagawin nating success story, manggagawang magsasaka, tutulungan ng bayan." At naglapit siya, tinakbayan sana si Roque. Magalang na umatras si Roque. "Salamat po, konsehal. Pero mas maganda pong tulong ang hindi litrato." Sandaling nangitim ang mata ni Rodel bago muling nagningning sa pilit na sigla. Siyempre, kaya nga nandito ako. Ang proyekto ni Don Silvestre para sa lahat ito. Sa mga tulad mo." "Tulad ko?" tanong ni Roque, kalmado pa rin. "Mga tulad kong ayaw maging palamuting kwento sa poster ninyo?" Natahimik ang paligid. Si Mando at Jorge ay nagkatinginan. Si konsehal ay pinisil ang kanyang kwelyo. "Sige," sabi ni Rodel. "Kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin ngayon." At ngumiti siya,
ang ngiting parang pako na nakabaon sa kahoy. Pero tandaan mo, kapag dumating ang ordinansa tungkol sa zoning, mahihirapan kang huminga. Lumisan ang mga sasakyan na parang bagyong hindi umulan. Naiwan si Roque, nakatayo sa lilim ng puno, hawak ang hawakan ng kariton. Napatingala siya. Sa pinakadulo ng sanga, may isang bungkos ng kalamansi na tila mas bilog, mas makintab kaysa kahapon. Napatango siya, hindi pa man dumarating ang ikapitong siklo, may aral ng umuusbong. Ang pag-asa, kapag itinanim sa pasensya, hindi nag-aaksaya ng sandali. Hindi raw milagro, pagkakasundo lang ng loob at lupa. Sa palengke, tulad ng inaasahan, naroon si Benjo at ang kanyang grupo. "Roque," sigaw nito. "Magkano nga ang asim mo ngayon?" "Parehas pa rin," tugon ni Roque, inilapag ang bayong. "Pero subukan mo itong bagong pitas." Pinisil niya ang isa, pinutol sa tangkay at ibinigay kay Benjo. "Huwag mo nang bayaran, tikim." Napangiwi ang driver, tila ayaw tumanggap ng kabaitan, pero kinuha rin niya at pinisil sa plastik na sausawan ng kape. Nagpakawala ng amoy ang katas, hindi lamang pang-asim, kundi bango na parang may dalang sariwang ulan. "Uy!" Napabulong si Benjo, sumusulyap sa mga kasama. "Parang iba ang amoy, ah?" "Kung iba man," sagot ni Roque, "baka dahil sa mas maagang gising." At habang inaalok niya sa mga tindera at mamimili, napansing mas mabilis mabenta ang unang bayong kaysa dati. Hindi lahat bumili, ngunit lahat napalingon. Ang kanilang mga mata, dati pabigat, ngayoy parang nagpapakiramdaman. Bandang tanghali, dumating si Aling Mauro, ang matandang pamilihan ng gulay na may pinakasikat na karinderya sa kabilang pamilihan. "Roque," anya, "bibigay mo ba sa akin ng 10 kilo araw-araw? Naghahanap ang mga suki ko ng hindi nanlalata agad. Ang sayo, parang sariwa kahit nabasa sa ulan." Napatigil si Roque. 10 kilo, araw-araw. Inisip niya ang kalamansian, ang sisidlan, ang 3 butong itinanim. "Kaya ko pong magayos," sagot niya. "Pero kailangan ko ng araw para maghanda." "Bukas," ani Aling Mauro, at iniabot ang down payment. Higit pa sa kinikita niya sa 2 araw na benta. "Kapag sinira mo ako, hindi na tayo uulit. Pero kung totoo ang pangako mo, sayo na ako." Nang gabing iyon, pagod ngunit magaan ang dibdib ni Roque. Sa lumulubog na araw, tinignan niya ang kalamansihan. Ang hangin ay may dalang katahimikan na parang dasal. Binuksan niya ang sisidlan at dinalawa pa ang buto sa bawat bilog. Tulad ng bilin, hindi labis, hindi kulang, may alituntunin ang himala. Sumunod, ibinuhos niya ang tubig na may patak ng kalamansi at nagpasalamat muli. At sa dulo ng ritual, 3 pitik sa hangin. Hindi para tumawag, kundi para magsabi ng, "Nandito ako." Ngunit ang gabi hindi natatapos sa pasasalamat lang. Sa malayo, sa dako ng hasyenda at munisipyo, may pulong na ginaganap. Si Don Silvestre, si Konsehal Rodel, at sa sulok na may anino, isang babaeng nakapusod ng mahigpit, may matang parang pako sa putikan, si Aling Fina. Sa ibabaw ng mesa, may mapa ng baryo. May bilugang pulang tinta sa ibabaw ng kalamansian ni Roque. Matigas ang ulo, wika ni Silvestre, malamig. Napakaliit na lupa pero ayaw sumuko. Lahat may kahinaan, sagot ni Rodel. Taong bayan yan, natatakot sa ordinansa. Kapag nagbago ang zoning, hindi na kailangang antayin ng papeles, singit ni Aling Fina. Paos ngunit matalim. May amoy ang puno niya. May bantay na pakunot noo si Silvestre. Bantay? May aninong maliit, patuloy ni Fina. Hindi tao, at kung may ganon, may lumang pangako ang lupa. Ang ganitong pangako ay pwedeng tibagin, pero hindi ng pera. Umiling siya, ngumiti ng malamig. Ngunit pwedeng lampasan.
Kaya mo? Tanong ni Don. Tulad ng lahat ng bagay, Don, sagot ni Aling Fina. May kapalit. Sa barong-barong, humiga si Roque. Sa labas, sumasayaw ang dahon ng kalamansi sa hangin. Sa loob, nag-iinit pa ang palad niya sa dami ng kamay na pinasalamatan niya sa palengke. Bago pumikit, bumulong siya. Lola, kung nasaan ka man, bantayan mo kami. At kung totoo kang lakim, salamat sa pagtitiwala. Sa hempe ng gabi, dumaan ang anino ng munting ilaw, parang sagot na hindi kailangang bigkasin. At sa ganitong katahimikan, nagsimula ang tunay na laban, hindi pa sa salpukan ng puwersa, kundi sa paghimok sa sarili na huwag magbenta ng loob kapalit ng ginhawang walang ugat. Maaga pa ring dumating si Roque sa palengke kinabukasan, dala ang bayong na puno ng kalamansi. Ngunit hindi tulad ng dati na halos kailangan pa niyang mangulit para may bumili, ngayon ay tila may kakaibang alon na dumadaloy sa pagitan ng mga tao. Parang kumalat ang balita ng sariwang pitas na hindi agad nalalanta at ang mga mamimili naguunahan upang makakuha. Roque! Ako muna, 2 kilo, sigaw ng tinderang si Aling Minda. Ako rin 3, habol ng isa pang suki. Hindi niya maiwasang ngumiti habang isa-isang iniaabot ang mga supot. Ang bawat bayong ay tila mas magaan hindi dahil nabawasan, kundi dahil bumibigat ang bulsa niya sa kita. Ngunit higit pa sa pera, ang mga mata ng tao sa paligid, wala na ang pang-aalipusta na palitan ng paghanga at pagtataka. Subalit sa kabila ng kasiglahan, may mga matang nakasilip mula sa sulok ng palengke. Nandoon sina Mando at Jorge, tahimik na pinagmamasdan ang dagsa ng mamimili. May hawak silang maliit na notebook, isinusulat ang presyo, dami, at bawat taong lumalapit kay Roque. Hindi pwede ito, bulong ni Jorge. Kung lalakas siya, baka mahirapan ang plano ni Don. Isusumbong natin agad, sagot ni Mando. Baka kailangan ng ipasok ang ibang paraan. Samantala sa hacienda ni Don Silvestre, nagtipon ang mga pinagkakatiwalaan. Nandoon si Konsehal Rodel, nakangisi pa rin sa likod ng basong serbesa. At sa isang sulok, nakaupo si Aling Fina, hawak ang isang maliit na bote ng langis na may kulay abo at berde. Lumalakas ang pangalan ng tindero, ani Jorge matapos ang kanyang ulat. Ang mga tao'y unti-unting pumapanig sa kanya. Nagkakaroon siya ng mga suki. Sumandal si Silvestre sa kanyang upuan. Isang tindero lang yan, pero kung sisikat ang kwento niya, baka isipin ng iba na kaya nilang tumanggi sa akin. Hindi pwede. Don, sabat ni Rodel, may ordinansang paparating tungkol sa zoning. Kapag napirmahan ko yon, wala nang laban si Roque. Pero baka matagalan pa sa proseso. Hindi na ako marunong maghintay. Malamig na sagot ng Don. Fina, kaya mo bang pigilan ang paglago ng kanyang paninda? Ngumiti si Aling Fina. Ipinahid ang langis sa palad at dinampi sa mesa. Biglang kumalat ang amoy ng nasusunog na buhok na kapag pangingilabot. Kung gusto mo, luluhod ang lupa sa ilalim ng kanyang mga puno. Hindi na bubunga ang kalamansi. Ang bawat dahon matutuyo. Tumango si Silvestre. Gawin mo. Pero tiyakin mong walang makakahalata na tayo ang may pakana. Walang bakas ang sumpa, sagot ni Fina. Maliban kung may bantay ang lupa. Nagkatinginan silang lahat. Alam nilang may tinutukoy si Fina, ngunit pinili nilang huwag nang magtanong. Pagbalik ni Roque mula sa palengke, dala ang halos doble ng karaniwang kita, dumiretso siya sa kalamansian. Doon niya nakita ang mga puno. Mas matingkad ang berde, mas bilog ang mga bunga, at tila masiglang nagsasayaw sa hangin. Salamat, bulong niya habang dinidiligan ang bagong tanim na buto. Naalala niya ang bilin ni Lakim, ang bantay duwende. 3 bilog, 3 araw, pasasalamat.
Ngunit habang abala siya, may kakaibang simoy ng hangin na dumampi sa kanyang batok. Mabigat, malansa at may bahid ng usok. Napalingon siya, walang tao. Ngunit sa pinakadulo ng kalamansian, may mga uwak na nagsilabasang tila sabay-sabay, paikot na lumilipad na parang may sinusundan na hindi nakikita. Napahigpit ang hawak ni Roque sa tabo. Naalala niya ang huling sinabi ni Lakim. Kapag dumating ang gabi na ang inggit ay maging pana at ang kasakiman ay maging kadena, tawagin mo kami. Hindi pa niya alam kung iyon na nga ang oras, ngunit dama niya, ang laban na dati nasa palengke lamang ay unti-unti nang lumilipat sa mas mabangis na larangan, ang mundo ng hiwaga at sumpa. Kinabukasan, pagbangon ni Roque, agad siyang nagtungo sa kanyang kalamansian. Sa isip niya, uulit lamang ang kahapon. Mga puno na lalong nagiging luntian. Mga bungang tila sumasabay sa kanyang dasal at pasasalamat. Ngunit pagsapit niya sa gitna ng mga puno, huminto ang kanyang mga paa. May kakaiba. Ang mga dahon sa isang sulok ng kalamansian ay tila nalalanta. Hindi ito parang karaniwang tuyong dahon na unti-unting nangingitim. Ang mga ito'y tila sinunog sa gilid, may bahid ng abo at usok. Kapag hinahaplos niya, kumakalat sa balat ang amoy ng nasunog na buhok na kapangingilabot. Hindi ito normal. Bulong niya sa sarili. Napatingala siya at biglang may humampas na malakas na hangin. Hindi tulad ng karaniwang ihip, ito'y malamig na parang mula sa hukay at kasabay nito'y sumipol ang mga uwak sa himpapawid. Sa di kalayuan, sa likod ng mga puno, tila may aninong dumaan. Maliit ngunit mabilis, parang balisang aso na hindi mahuli-huli ng mata. Napaatras si Roque. Doon niya naalala ang babala ni Lakim. Kapag dumating ang gabi na ang inggit ay maging pana at ang kasakiman ay maging kadena, tawagin mo kami. Habang patuloy ang paghihip ng malamig na hangin, isa-isa pang nagkulay abo ang mga dahon. Ang mga bubuyog na dati masigla, biglang nagtakbuhan palayo. Sa lupa, lumitaw ang mga maliliit na basag, tila bitak na hindi dapat naroon. Agad siyang lumuhod at humukay sa tabi ng puno. Kinuha ang tabong may halong tubig at kalamansi at ibinuhos iyon sa ugat. Huwag niyo itong kunin, bulong niya, parang nakikiusap sa lupa mismo. Ngunit sa bawat buhos, mas lalong humahampas ang hangin. Ang mga bungang kalamansi na dapat ay nasa dulo ng sanga, unti-unting nalalaglag kahit hindi pa hinog. Tumama ang ilan sa kanyang balikat at ulo, at sa bawat bagsak, may tunog na parang basag ng itlog. Nag-init ang kanyang batok. Alam niyang ito'y hindi simpleng sakit ng halaman. May kamay ng tao sa hiwagang ito, at ang taong iyon, walang iba kundi si Aling Fina. Roque, isang tinig ang dumating mula sa hangin. Biglang sumulpot si Lakim mula sa pagitan ng dalawang puno. Ang kanyang anyo'y mas malinaw kaysa noong una. May bitbit siyang maliit na sisidlang yari sa pilak at ang kanyang mga matay seryoso. Sinimulan na nila, anya. Ang sumpa ng mangkukulam ay nakapasok sa iyong lupa. Hindi ito gugutumin ng oras lamang. Uunahin nitong patayin ang pag-asa. Anong dapat kong gawin? Halos pasigaw na tanong ni Roque habang patuloy ang pagbagsak ng mga bunga. Itanim mo ang 3 buto na natitira sa sisidlan, sagot ni Lakim. Ngayon na, sa 3 dulo ng kalamansian, hilaga, silangan, kanluran. Ngunit tandaan, huwag kang magdadasal para sa sarili lamang. Ang sumpay hindi lumalaban sa awa, kundi sa kasakiman. Kung ang dasal mo'y para lang sa iyong yaman, lalakas ang apoy. Kung ito'y para sa lahat, mahihina ito. Nanginginig ang kamay ni Roque habang kinuha ang 3 buto mula sa sisidlan. Tumakbo siya sa hilaga at itinanim ang una. Habang nagbabaon siya ng lupa, biglang bumagsak ang isang sanga mula sa puno
halos tamaan ang kanyang ulo. Sa silangan naman, habang inilulubog niya ang pangalawa, may kumalat na alingasaw ng usok mula sa lupa, parang may sinusunog sa ilalim. Hindi siya umatras, bagkus itinuloy ang pagtatanim at binuhusan ng tubig na may kalamansi. At sa kanluran, sa huling buto, narinig niya ang bulong ng mga uwak na tila tinig ng babae. Hindi ka magtatagumpay, tindero. Hindi ka uunlad, ngunit isinara niya ang tenga sa bulong at isiniksik ang huling buto sa lupa. Pagkatapos, kumapit siya sa isang puno, tumingala sa langit at bumulong. Hindi lang para sa akin ang ani. Para ito sa mga batang gutom, sa mga ina na walang pambili ng bigas, sa mga pamilya na walang maihahain kundi asin at tubig. Lupa, pakinggan mo. Lupa, tulungan mo kami. Biglang lumakas ang sikat ng araw, bagamat kanina'y makulimlim. Ang malamig na hangin mula sa hukay ay napalitan ng mainit na simoy ng liwanag. Isa-isang tumigil ang pagbagsak ng mga bunga. Ang mga uwak na paikot-ikot sa kalangitan ay sabay-sabay na nagliparan palayo, tila hinabol ng liwanag. Sa gitna ng kalamansian, ang mga puno ay nagmistulang huminga. Ang mga dahon na tuyong-tuyo ay nagkaroon ng maninipis na guhit ng luntian. Ang ilan muling bumuka, parang muling isinilang. Tumayo si Roque, pawisan at tiningnan si Lakim. Hindi pa tapos, ani ng duwende. Ito'y unang ganti lamang. Susubukan kanila muli, mas mabigat, mas marahas. At darating ang araw na hindi lupa ang susubukan nilang tirahin, kundi ikaw mismo. Napatitig si Roque sa kanyang mga kamay, basang-basa ng lupa at pawis. Ngunit sa ilalim ng kanyang dibdib, may init na hindi niya naramdaman kailanman noon. Hindi lamang siya tindero ng kalamansi. Isa na siyang tagapagtanggol ng lupa pinagpala ng hiwaga. Habang unti-unting bumabalik ang sigla ng kalamansian matapos ang sumpa ni Aling Fina, nagsisimula namang gumalaw ang mas mabigat na panganib, hindi lamang mula sa hiwaga kundi mula sa mismong pamahalaan. Sa bayan, kumalat ang balitang may bagong ordinansang ipinapanukala si Konsehal Rodel. Sa mga tarpaulin at placard na ikinabit sa mga poste, nakasulat ang mga salitang, "Para sa progreso, para sa kaunlaran, Zoning Ordinance No. 7, Access Road at Palasdaan Project." Ngunit para kay Roque, hindi progreso ang nakikita niya kundi panganib. Isang hapon, habang nagtitinda siya sa palengke, nilapitan siya ni Aling Mauro, ang may-ari ng karinderyang kumukuha ng kalamansi sa kanya. "Roque, narinig mo na ba? Kasama raw ang lupa mo sa proyekto. Kapag ipinatupad, wala ka ng laban. Gigibain ang kalamansian." Napasinghap siya. "Hindi pwede iyon. May titulo ako sa lupa. Kahit maliit, akin ito." "Anong laban mo sa papel ng gobyerno?" Mahinang sagot ni Mauro. "Kapag tinatakan ng konseho at pinirmahan ng mayor, tapos ka na." Sa kanyang dibdib, kumirot ang kaba. Hindi lamang mga puno ang kanyang iniisip, kundi ang pangakong iniwan ng ama, na kailanman huwag niyang ipagbibili o ipapamigay ang lupang pinaghirapan. Makalipas ang 3 araw, nagsagawa si Konsehal Rodel ng malaking pagtitipon sa plaza. May banda, libreng lugaw at mga payong na may nakasulat na Rodel para sa bayan. Nagsalita siya sa entablado, suot ang puting barong na kumikislap sa ilaw. "Mga kababayan," malakas na sigaw niya, "dumating na ang oras ng progreso. Ang bagong access road ay magdudugtong sa ating bayan patungo sa syudad. Ang palaisdaan naman ay magbibigay ng trabaho at pagkain. Hindi ba't ito ang ating hinihintay?" Nagpalakpakan ang ilan, lalo na ang mga binigyan ng libreng bigas. Ngunit may mga bulungan din sa likod. Paano ang lupa ni Roque? Hindi ba't mawawala ang kalamansian niya? Napailing si Roque habang nakikinig mula sa gilid ng plaza. Alam niyang palabas lamang ito. Isang zarsuela na ang script ay isinulat ni Don Silvestre.
Kinabukasan, dumating sa palengke ang isang itim na SUV. Bumaba si Don Silvestre mismo, kasama si Mando at Jorge. Lumapit siya kay Roque na nooy abala sa pagtitimbang ng kalamansi. "Roque," malamig na sabi ng Don, "ayoko ng gulo, kaya kita pinapakiusapan ng maayos. Isuko mo na ang lupa. Bibigyan kita ng doble sa presyo ng ibang lote. Hindi mo na kailangan pang magtinda. Magiging katiwala ka sa palaisdaan. Mas maginhawa ang buhay mo." Huminto si Roque, tumingin sa mga mata ng Don. "Don Silvestre, salamat sa alok. Pero hindi ko ibebenta ang lupa. Hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera." Naganggit-ngit ang mukha ni Silvestre. "Huwag kang magmalinis, tindero. Lahat may presyo. Ang hindi marunong sumunod, pinapahirapan. Tandaan mo yan." Tumalikod siya at sumakay muli sa SUV. Iniwan si Roque na nanginginig hindi sa takot kundi sa galit. Gabi na nang makauwi si Roque. Umupo siya sa lilim ng pinakamatandang puno. Hawak ang sisidlan ng mga buto. "Lakim," bulong niya. "Paano kung agawin nila sa pamamagitan ng batas? Paano kung hindi sapat ang pag-aalaga ko sa lupa?" At sa pagbulong niyang iyon, muling lumitaw si Lakim, nakaupo sa sanga, nakatitig sa kanya. "Roque, tandaan mo, ang batas ng tao ay gawa ng tao. Ngunit ang batas ng lupa at ng hiwaga, mas matagal nang umiiral. Kung paninindigan mo ang lupa, may kapangyarihan itong sumuporta sa iyo. Ngunit paano ko lalabanan ang mga may pera, may impluensya?" "Hindi ka nag-iisa," sagot ni Lakim. "Darating ang panahon na ang bayan mismo ang makakakita ng katotohanan. Ngunit bago iyon, kailangan mong pagdaanan ang pagsubok, sapagkat hindi matatapos ang laban sa papel. Darating ang mas mabigat na hampas." At bago pa man makapagsalita si Roque, humampas ang hangin at mula sa malayo'y umalingaw-ngaw ang tawa ni Aling Fina. Mahaba, malamig at puno ng panunuya. Madaling araw pa lang, nagising si Roque sa kakaibang lamig ng paligid. Hindi ito ang karaniwang lamig ng umaga na dala ng hamog. Ito'y lamig na parang gumagapang mula sa ilalim ng lupa, humahaplos sa kanyang mga buto at lumalagos sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, mula sa gilid ng gubat na nakadikit sa hasyenda, may aninong kumikislap. Apoy na berde, sumasayaw na parang alon ng hangin. Alam niyang si Aling Fina iyon. Sa ilalim ng bilog na buwan, nakaluhod si Aling Fina sa harap ng isang bilog na guhit sa lupa, binilog ng asin at abo. Sa kanyang tabi, naroon sina Mando at Jorge, parehong kabado ngunit nagtitiis, at si Konsehal Rodel na pilit pinananatiling matatag ang mukha. At sa may lilim ng puno ng akasya, nakatayo si Don Silvestre, nakapulupot ang kamay sa tungkod na ginto. "Handa na ba?" tanong ng Don. Malamig ang tinig. Tumango si Fina. "Ngayong gabi, gagapusin natin ang hininga ng kanyang kalamansian. Sa 3 ulit ng dasal, matutuyo ang ugat, at sa 7 araw, mamamatay ang lupa. Hindi siya lalaban." Inilabas niya ang bote ng langis na kulay abo. Binuhos ito sa gitna ng bilog at biglang nagliyab ang apoy. Hindi pula, kundi luntiang parang dila ng ahas. Mula sa kanyang bulsa, iniluwan niya ang isang pirasong damit. Isang basahan na ginamit ni Roque sa palengke, ninakaw ng mga tauhan ng Don. "Ito ang kanyang ugnayan," bulong ni Fina. Sa basahan ito, nakadikit ang kanyang pawis at pagod. "Sa apoy na ito, gagawin nating sumpa." Itinaas niya ang 2 kamay at nagsimulang magbulong ng dasal na hindi pamilyar sa pandinig ng tao. Abis, rabis, kumapit sa ugat. Kunin ang hininga ng kanyang lakas. Sa ilalim ng buwan, putulin ang pag-asa. Sa kamay ng sakim, ilapit ang lupa. Habang inuusal ito, lumakas ang apoy at nagmistulang sumayaw ang mga anino sa paligid. Pumintig ang lupa at sa malayo,
Sa kalamansian ni Roque, nagsimulang gumalaw ang mga sanga kahit walang hangin. Sa kanyang barong-barong, nagising si Roque. Narinig niya ang pagkaluskos ng mga puno, ang pag-ungol ng lupa. Tumayo siya at dali-daling tumakbo papunta sa gitna ng kalamansian. Doon, nasaksihan niya ang mga dahon na nagiging dilaw kahit hindi pa panahon. Ang mga bungay na lalaglag ng sabay-sabay. Ang mga bubuyog na dati masigla, biglang nagkawatak-watak at naglaho. Hindi! Hindi ito mangyayari! Sigaw ni Roque. Lumuhod siya, kinuha ang sisidlan ng buto at itinapat sa lupa. Ngunit kahit anong buhos ng tubig na may kalamansi, tila hindi natitinag ang sumpa. Lakim! Sigaw niya, halos mangyak-yak. Tulungan mo ako! At mula sa lilim ng puno, muling lumitaw si Lakim, ang kanyang anyo ay may bahid ng pagkabalisa. Roque, hindi ito simpleng sumpa. Ito'y ritual na pinatatakbo ng buwan. Hindi sapat ang buto at tubig. Kailangan ng puso, isang panata. Anong panata? Nanginginig na tanong ni Roque. Tiwala at sakripisyo, sagot ng duwende. Kailangan mong ipangako sa lupa na kahit kailan, hindi mo ito ipagkakait sa mga nangangailangan. Ngunit higit pa roon, kailangan mong ibigay ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang lupa ay naniniwala lamang sa tunay na sakripisyo. Napaluha si Roque. Ano pa ba ang mayroon siya maliban sa kalamansian at ang alaala ng kanyang pamilya? Ngunit nang maalala niya ang kapatid na si Lina na sa kabilang baryo ay nagtatahi upang mabuhay at ang mga batang umaasa sa kanyang kalamansi, tumindig siya at nagsalita. Lupa, hangin, at lahat ng nilalang na saksi, isinusumpa ko. Hanggat ako'y nabubuhay, ang lupang ito'y hindi magiging pag-aari ng sakim. Ang bunga nito'y para sa mga gutom, hindi para sa mga gahaman. Kung kailangan ang sakripisyo, kunin niyo ang aking kaginhawahan, kunin niyo ang aking payapa, basta't manatiling buhay ang kalamansian. Nang bigkasin niya ito, kumislap ang sisidlan. Mula rito'y lumabas ang liwanag na tila apoy na puti. Kumalat sa ugat ng lupa, umakyat sa mga puno, at humalo sa liwanag ng buwan. Sa gubat, nagulat si Aling Fina. Hindi! Paano niya nalabanan? Sigaw niya, at mas pinag-ibayo ang kanyang dasal. Lumakas muli ang apoy sa gitna ng bilog, at ang basahan ni Roque ay halos matunaw. Ngunit mula sa kalamansian, kumalat ang liwanag na pumunit sa hangin, tumama sa apoy ni Fina at nagpabangga ng dalawang puwersa. Niyanig ang lupa, gumalaw ang mga puno sa magkabilang panig. Si Don Silvestre at Rodel ay napaatras, halatang natatakot. Ano to, Fina? Hindi ba't sigurado kang luluhod ang lupa? Ngumisi si Fina, bagamat nanginginig ang boses. Kung may panata siya, baka nakahanap ng basbas mula sa bantay. Ngunit hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Sa kalamansian, bumalik ang kulay sa mga dahon. Ang ilang bungay muling bumilog at ang lupa'y huminga ng malalim na parang bagong silang. Ngunit ramdam ni Roque na pansamantala lamang ito, na ang laban ay hindi natapos ngayong gabi. Lumapit si Lakim at tumingin sa kanya. Roque, nakatayo ka sa gitna ng dalawang mundo, ang mundo ng tao at ng hiwaga. Ang panata mo'y tinanggap, ngunit asahan mo, susubukan ka nilang mas mabigat. Hindi lupa lamang ang target nila. Ikaw mismo ang susunod. Humigpit ang kamaon ni Roque. Sa kanyang dibdib, nag-aalab ang tapang na dati hindi niya inakalang mayroon siya. At kapag dumating ang oras na iyon, sagot niya, hindi na ako tatakbo, lalaban ako para sa lupa, para sa bayan, para sa lahat ng umaasa sa kalamansi. At sa ilalim ng bilog na buwan, sumiklab ang tahimik na sumpaan. Isang tindero laban sa hasyendero, isang albularyo ng lupa laban sa mangkukulam ng gabi.
Nagdaan ang ilang araw matapos ang ritual ni Aling Fina. Sa una ay tila bumalik sa normal ang lahat. Sariwa ang mga dahon, bilog ang mga bunga, at masigla ang mga bubuyog na parang walang nangyari. Ang mga tao sa palengke ay lalong sumisigla tuwing nakikita si Roque, at ang kanyang pangalan ay unti-unti nang kinikilala hindi lamang bilang isang tindero, kundi bilang ang nagdadala ng kalamansing hindi nalalanta. Ngunit sa likod ng siglang iyon, may namumuong bagyo na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isang hapon, habang nagdidilig si Roque, napansin niyang ang pinakamatandang puno sa gitna ng kalamansian ay tila nag-iiba. Ang mga dahon nito ay mas madilim ang kulay, hindi berde kundi halos itim na may bahid ng pilak. Kapag hinahaplos niya ang sanga, malamig ito. Para bang bato na matagal na sa hukay. Bakit ganito? Bulong niya, hawak ang tabo. Biglang bumagsak ang isang bungkos ng kalamansi mula sa puno. Ngunit sa halip na sariwa, ito'y nagdikit-dikit, maitim at naglalabas ng amoy na parang bulok na karne. Napaatras si Roque, halos masuka. Mula sa lilim ng ibang puno, lumitaw si Lakim. Mabigat ang kanyang muka at ang baston niyang payat ay kumikislap ng mahina. Roque, anya, ito na ang susunod na yugto ng sumpa. Hindi nila nakuha ang lahat ng kalamansian mo, kaya pinili nilang tirahin ang puso nito, ang pinakamatandang puno. Kapag tuluyang bumagsak ito, magdudulot ng takot at alinlangan hindi lang sa iyo kundi pati sa mga umaasa sa iyong pananim. Hindi ba natin kayang pigilan? Halos mangiyak na tanong ni Roque. Kayang pigilan ng panata, sagot ni Lakim. Ngunit minsan, may kailangang mawala upang mapatunayan ang iyong tibay. Hindi lahat ng puno ay nakatakdang mabuhay magpakailanman. Dumating ang ikapitong gabi matapos ang ritual ni Fina. Maliwanag ang buwan at ang buong kalamansian ay tahimik na parang nakahinga. Ngunit biglang humampas ang malakas na hangin. Hindi karaniwang ihip kundi tila sigaw ng mga nilalang na hindi nakikita. Isa-isang nag-ugoy ang mga puno. Ang mga bubuyog ay nagliparan at ang mga uwak ay dumapo sa paligid tila nag-aabang ng bangkay. Sa gitna ng kaguluhan, umuungol ang pinakamatandang puno. Ang ugat nito ay lumuluwang at ang sangay nagkakalabasan ng ingay na parang nababali. Hindi! Sigaw ni Roque at mabilis siyang lumapit. Sinubukan niyang yakapin ang puno, ipilit na manatili itong nakatayo. Huwag! Hindi ka pwedeng bumagsak! Ngunit ang lupa ay tila wala ng pakialam. Sa isang malakas na ugong, gumuho ang ugat at ang buong katawan ng puno ay bumagsak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak, kasabay ng sigaw ng mga uwak na parang nagdiwang. Niyakap ni Roque ang katawan ng puno, luhaang bumulong. Patawad. Hindi kita nailigtas. Kinabukasan, kumalat ang balita. Marami ang nagsabi, ayun na, malas ang kalamansian ni Roque. May ilan namang nagbulong, baka sumpa. Baka sign na hindi siya dapat lumaban sa Don. Sa palengke, muling bumalik ang pang-uuyam ng ilan. Uy Roque, umiiyak ka ba sa puno? Hindi pwedeng iyakan ng kalamansi, para lang yan sa sausawan, tawanan ng mga tambay. Ngunit may iba ring nakisimpatya. Si Aling Mauro, na kumukuha ng kalamansi sa kanya, ay lumapit at hinawakan ng balikat niya. Huwag kang susuko, Roque. Kung may isang puno man na bumagsak, may marami pang tatayo. Ang mahalaga, naniniwala ka. Habang nakaluhod si Roque sa tabi ng bumagsak na puno, napansin niya ang ugat na umangat mula sa lupa. Sa mismong gitna nito, may butas at sa loob ay may nakatago. Isang maliit na sisidlan na yari sa bato, mas luma pa kaysa sa unang sisidlang natagpuan niya. Dahan-dahan niya itong hinugot, mabigat, malamig at may ukit ng mga lumang simbolo, mga hugis buwan, araw at bituin. Nang hawakan niya, biglang sumiklab ang liwanag. Narinig niya ang tinig ni Lakim. Roque,
hindi lahat ng pagkawalay kabiguan. Minsan, kailangan may bumagsak upang mailantad ang mas malalim na lihim. Ang punong ito'y nag-alay ng sarili upang ipakita sa iyo ang susi ng susunod na laban. Napatitig si Roque sa sisidlan. Alam niyang ito'y hindi basta bagay. Ito'y tanda na mas malalim pa ang ugat ng kanilang laban kaysa sa kanyang inakala. Samantala, sa hasyenda, nagdiwang si Don Silvestre at si Konsehal Rodel nang marinig ang balitang bumagsak ang puno. "Ano na, Roque?" Bulong ng Don habang hawak ang kanyang baso ng alak. "Ngayon, alam mo na kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa bayang ito." Ngunit hindi nila alam. Kasabay ng pagbagsak ng puno ay ang paglitaw ng mas malakas na puwersa na handang lumaban para kay Roque at sa kanyang kalamansian. Nagising ang buong baryo sa balitang bumagsak ang pinakamatandang puno ng kalamansian ni Roque. Para sa ilan, ito'y tanda ng malas. Para naman sa iba, ito'y babala na hindi kayang tapatan ng isang karaniwang tindero ang kapangyarihan ng Don. Ngunit sa gitna ng mga bulungan, may iilang puso na nagising. Mga taong nakaramdam ng awa at paghanga kay Roque. Hapon nang dumating si Aling Mauro kasama ang 3 tinderang matagal nang nakakasalamuhan ni Roque sa palengke. May dala silang pagkain, tinapay, kape at ilang gulay. "Roque," wika ni Mauro, "hindi kami maniniwala na malas ang kalamansian mo. Ang nakita ko ay isang taong handang magsakripisyo. Kung kaya mo kaming bigyan ng kalamansi, kaya rin naming tumulong para mapanatili ang tanim mo." Sumunod ay dumating si Mang Kanor, ang matandang karpintero. Bitbit niya ang ilang piraso ng kahoy. "Anak, gagawan kita ng bakod sa paligid ng kalamansian. Para kung sakaling bumalik ang mga tauhan ng Don, hindi nila basta-basta mauupak ang mga puno mo." At huli, dumating ang ilang kabataan na nag-aalok na tumulong magdilig at maglinis. "Kuya Roque, libre na ito. Nakakahiya naman kung ikaw lang ang magbabantay sa gabi." Napaluha si Roque sa di inaasahang pagkakaisa. Dati, siya'y kinukutya. Ngayon, unti-unti siyang nagiging simbolo ng paglaban sa baryo. Kinagabihan, matapos ang pagtutulungan ng mga kapitbahay, naupo si Roque sa tabi ng bumagsak na puno. Sa kanyang kamay, hawak pa rin ang lumang sisidlan na natagpuan niya sa ugat. "Lakim," bulong niya. "Ano ang laman nito?" Sumulpot ang duwende, may ngiting puno ng hiwaga. "Buksan mo, Roque. Ang puno'y hindi namatay ng walang saysay." Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Sa loob, hindi buto ang nakita niya, kundi pinatuyong mga dahon, makintab, kulay pilak at berde, at amoy na parang pinaghalo ng ulan at araw. "Ito," paliwanag ni Lakim, "ay mga dahon ng pagpapagaling. Kapag inihalo sa tubig, kaya nitong palakasin ang katawan at kahit anong halaman na didiligan nito'y muling mabubuhay. Ngunit higit pa roon, ang sino mang iinom nito na may mabuting hangarin, lalakas ang loob at tatatag ang puso. Ito ang pamana ng puno sa iyo." Tiningnan ni Roque ang mga dahon at agad niyang naisip ang mga kapitbahay na tumulong sa kanya. "Hindi ito para sa akin lamang," anya. "Ito'y para sa buong baryo." Kinabukasan, tinipon ni Roque ang mga kapitbahay sa ilalim ng lilim ng natitirang mga puno. Ipinakita niya ang mga dahon at ipinaliwanag ang kanilang kapangyarihan. "Hindi ko ito gagamitin para sa sarili ko lang," sabi niya. "Kung sino man sa atin ang magkasakit, kung ang ating mga pananim ay manghina, gagamit tayo ng dahon. Hindi tayo magpapatalo sa sumpa ng sakim at sa mangkukulam na nagpapahirap sa atin." Nagpalakpakan ng mga tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Roque na hindi siya nag-iisa. "Simula ngayon," dagdag niya, "magiging barkada ng bayan tayo. Hindi lamang ako ang magtatanggol sa kalamansian, tayong lahat." At ganoon nga ang nangyari.
Ang mga kabataan ay nagbantay sa gabi, nagdadala ng sulo upang hindi makalapit ang kung anumang nilalang. Ang mga matatanda ay nagdarasal sa gilid ng mga puno, nag-aalay ng dasal at kanta. Ang mga tindera ay nagkalat ng balita sa palengke. Ikinukwento ang himala ng kalamansi ni Roque. Samantala, sa hacienda ni Don Silvestre, nagagalit ang Don sa narinig. Ano raw? May mga taong dumedepensa kay Roque? Barkada daw sila? Ngumisi si Konsehal Rodel, ngunit halatang kinakabahan. Don, baka delikado kung masyadong madaming tao ang papanig sa kanya. Ang imahe ninyo sa baryo ay maaaring masira. Hindi ako natatalo ng imahe, sigaw ng Don. Ako ang gumagawa ng imahe. Fina, gawin mo ng mas malakas ang sumpa. Kung kailangan, siya mismo ang tirahin mo. Tumango si Aling Fina, ang mga matay kumikislap ng itim. Kung iyon ang nais mo, Don, sa susunod na buwan, hindi lupa ang titigpasin ng aking dasal. Ang kanyang mismong hininga ang aking aabutin. Habang abala ang barkada sa kanilang pagbabantay, nakatingala si Roque sa kalangitan. Hawak niya ang sisidlan ng mga dahon at dama niya ang bigat ng panibagong laban. Kung ako na ang susunod na target, bulong niya, handa akong tumanggap basta't hindi nila maagaw ang kalamansian at hindi nila malaso ng bayan. At sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang tibok ng lupa, malakas, matatag, at tila nagsasabing, hindi ka nag-iisa, Roque. Hindi ka nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging simple ang pamumuhay ni Roque. Oo, dumarami ang suki niya sa palengke, mas lumalakas ang kita, at higit sa lahat, ang mga kapitbahay ay unti-unti nang kumakampi sa kanya. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, ramdam niya ang bigat ng bantang hindi matahimik. Tuwing gabi, may mga yapak na hindi tao ang naririnig sa paligid ng kalamansian. May mga aninong dumaraan sa gilid ng mga sulo at may halakhak ng babaeng paos na dumadaloy sa hangin. Halakhak ni Aling Fina. Isang gabi, matapos ang pagbabantay ng barkada, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga puno. Nasa kanyang kamay ang sisidlan ng mga lumang dahon. Nilapit niya ito sa dibdib at bumulong. Lakim, kailangan kong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang laman ng sisidlang ito? Ano ang kaya nitong gawin? At bakit parang ako mismo ang tinutumbok ng sumpa? Mula sa lilim ng puno, sumulpot si Lakim. Hindi na siya kasing liit ng unang araw na nagpakita siya. Ngayon, mas matingkad ang kanyang anyo at ang baston niyang payat ay kumikislap na parang may liwanag na galing sa ilalim ng lupa. Roque, wika ng duwende. Hindi ko agad isinabi ang lahat dahil baka hindi mo kayanin. Ngunit ngayong pinili mo na ang panata, oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Tumitig siya sa sisidlan. Ang mga dahon na hawak mo ay hindi simpleng dahon. Iyan ay mga piraso ng punong nagbuwis ng sarili upang ipagtanggol ang kalamansian. Bawat isa, may kapangyarihang magbigay buhay at magpatatag ng loob. Ngunit hindi lamang iyon. May susi itong tinatago. Itinaas ni Lakim ang kanyang baston at tinapik ang sisidlan. Biglang lumiwanag ito. At sa loob ng sisidlan ay hindi lamang mga dahon ang lumitaw, kundi isang maliit na batong kristal, kulay berde na parang mismong kalamansi na ginawang liwanag. Bato ng ugat, sabi ni Lakim. Ito ang puso ng lupaing ito. Sa bawat baryo, may batong ganito, bihira, nakatago, at pinoprotektahan ng mga nilalang tulad namin. Ang bato ng ugat ang nagbibigay buhay sa mga tanim, nagpapatatag sa lupa, at nagbabantay laban sa kasamaan. Ngunit kapag ito'y nahulog sa kamay ng sakim, ang buong baryo ay malalason. Hindi lang ang lupa, kundi pati ang tao. Nanlaki ang mata ni Roque. Ibig mong sabihin, matagal nang nakabaon ito sa ilalim ng punong bumagsak? Oo,
tugon ni Lakim. At iyon ang dahilan kung bakit pinilit ng sumpa na pabagsakin ang puno para mailantad ang bato ng ugat. Ngunit hindi nila nakuha dahil ikaw ang pumili ng panata. Ikaw ang naging tagapag-ingat nito. Hinawakan ni Roque ang sisidlan, nanginginig. Ako? Pero tindero lang ako, Lakim. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mas malakas sila? Si Don, si Rodel at si Fina. Lumapit ang duwende at tinitigan siya sa mata. Hindi mo kailangang maging mayaman o makapangyarihan o albularyo upang maging tagapagtanggol. Ang kailangan mo lang ay katapatan sa lupa at sa bayan. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Narito ang barkada, narito ang lupa, at narito kami. Kinabigla ni Roque ang biglang pag-ikot ng liwanag mula sa bato ng ugat. Sa gitna ng kanyang isipan, may narinig siyang tinig. Hindi boses ni Lakim, kundi tinig na matanda, malalim at parang galing sa mismong ugat ng mundo. Roque, ikaw ang bantay ng kalamansian. Sa bawat patak ng pawis na dumanak sa lupa, sa bawat dasal na ibinulong sa hangin, nakaukit ang iyong pangalan. Ngunit mag-ingat, ang kasakiman ay darating hindi lamang bilang don o mangkukulam, kundi bilang takot sa iyong puso. Kapag pinili mo ang takot, mawawala ang lahat. Kapag pinili mo ang tapang, lilitaw ang liwanag. Nang mawala ang tinig, hingal na hingal si Roque. Pinahid niya ang pawis sa noo at tumingin kay Lakim. Ano ang ibig sabihin noon? Tanong niya. Ibig sabihin, sagot ng duwende, malapit na ang tunay na labanan. Hindi na sapat ang pagtitinda mo sa palengke o pagbabantay ng barkada. Kailangang handa kang lumaban hindi lang para sa lupa, kundi para sa buong bayan. At ang bato ng ugat, iyan ang magiging sandata mo laban kay Fina. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang kulog kahit wala namang ulap sa langit. Humahaba ang anino ng mga puno at sa bawat ihip ng hangin ay naririnig ang halakhak ng babae. Mas malakas, mas malapit, mas mabangis. Nagkatinginan sina Roque at Lakim. Pareho nilang alam, hindi na matatagalan ang pagtitiis. Sa susunod na pagkilos ni Aling Fina, hindi lamang mga puno ang tatamaan, kundi mismong buhay ni Roque. At sa kanyang kamay, kumikislap ang bato ng ugat, parang nananawagang, handa ka na ba? Sa hacienda, nagtipon sina Don Silvestre, Konsehal Rodel at Aling Fina. Mabigat ang gabi at sa hapag na gawa sa Nara ay nakalatag ang mapa ng baryo. Sa gitna, malinaw na nakabilog ang kalamansya ni Roque gamit ang pulang tinta. Hindi na sapat ang pagpabagsak ng mga puno, galit na wika ng Don. Imbes na sumuko, lalo pang sumikat ang pangalan ng tindero. Ang mga tao ay kumakampi na sa kanya. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, baka pati ang iba pang magsasakay sumunod sa kanyang yapak. Ngumiti si Fina, mabagal ngunit nakapanghihilakbot. Kung gayon, siya mismo ang tatapusin natin. Hindi na lupa ang pupugutan ko ng hininga, kundi siya mismo. Napalunok si Rodel, halatang natakot. Sigurado ka ba, Fina? Kung mamamatay siya ng biglaan, baka isipin ng mga tao tayo ang may kagagawan. Mas madaling sisihin ang sumpa kaysa ang tao. Sagot ng mangkukulam sabay kindat. Kapag pumanaw si Roque, sasabihin nilang kinuha siya ng malas ng kalamansian. At sa oras na iyon, Don, ikaw ang mag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong proyekto. Nagningning ang mga mata ni Silvestre. Gawin mo at siguraduhin mong walang bakas. Kinagabihan, sa ilalim ng madilim na langit, nagtungo si Fina sa paborito niyang lugar ng orasyon, ang talahiban sa gilid ng ilog. Doon, naghanda siya ng mga sangkap. Isang itim na manok, abo ng tuyong balat ng ahas, at isang lumat punit na panyo ni Roque na muling ninakaw ng kanyang mga tauhan. Bumulong siya ng dasal, habang ang mga mata ay pumipikit at ang kanyang palad ay dinidilaan ng apoy mula sa kandilang kulay itim.
Hininga ng gabi, halina. Higupin ang lakas ng kanyang dibdib. Ipagkait ang bukas sa kanyang mata. At sa silong ng lupa, itaboy ang kanyang kaluluwa. Biglang lumakas ang hangin at sa ibabaw ng kanyang bilog, lumitaw ang anyong anino ng isang malaking ahas. Ang mga mata nito'y pulang-pula at ang dilay parang apoy. Ito ang pangil ng dilim. Bulong ni Fina, nakangiti. Isusugo ko ito sa kanya ngayong gabi. Wala nang bukas si Roque. Samantala, si Roque ay nagbabantay sa kalamansian. Kasama niya ang ilang kabataan ng barkada na may hawak na sulo. Ngunit sa kabila ng liwanag, may pakiramdam siyang may dumadating na panganib. Biglang nag-ingay ang mga aso sa baryo. Kumahol sila ng sabay-sabay, tila may kasabay na hindi nakikita. Ang mga kabataan ay natigilan. Kuya Roque, ano yon? Bago pa siya makasagot, dumating ang malamig na ihip ng hangin, kasunod ng paglilitawan ng mga uwak. At mula sa gitna ng kalamansian, sumulpot ang malaking aninong ahas, ang nilalang na isinugo ni Fina. Ang katawan nito'y parang usok, ngunit ang mga mata ay nagliliyab na tila apoy ng impyerno. Mag-ingat kayo, sigaw ni Roque, sabay hawak sa sisidlan. Humakbang ang aninong ahas, bumuka ang bibig at lumabas ang mahabang dila na tila espada. Tumalon ang mga kabataan upang umiwas at ang ilan ay napasigaw sa takot. Ngunit hindi umatras si Roque. Itinaas niya ang sisidlan at ipinakita ang bato ng ugat. Agad itong nagliwanag at ang anino'y napaatras, parang nasunog ng liwanag. Ngunit hindi tumigil ang pangil ng dilim. Muling umatake at sa pagkakataong ito, diretsong tumama sa dibdib ni Roque. Napahandusay siya, halos mawala ng hininga. Naramdaman niyang parang may malamig na bakal na gumagapang sa kanyang puso. Roque! Sigaw ng mga kabataan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim, muling lumitaw si Lakim. Sa kanyang baston, kumislap ang liwanag at tinapik ang lupa. Biglang lumitaw ang mga ugat ng kalamansi mula sa ilalim ng lupa, pumalupot sa katawan ng aninong ahas at pilit itong hinila pababa. Roque, gamitin mo ang panata, sigaw ni Lakim. Nanginginig ang tindero. Itinapat niya ang bato ng ugat sa dibdib at buong lakas na sumigaw. Para sa bayan, para sa lupa, at para sa lahat ng nangangailangan, hindi ninyo ito makukuha. Sumabog ang liwanag mula sa bato ng ugat. Kumalat ito sa buong kalamansian, umabot hanggang sa ilog at gubat. Ang aninong ahas ay napasigaw, nagliyab, at sa huli tuluyang naglaho na parang usok. Sa talahiban, napasigaw si Aling Fina nang maramdaman ang pagkabasag ng kanyang ritual. Ang kandila ay namatay at ang mga aboy nagkalat. Hindi pwede. Halos mawasak ang kanyang tinig. Sa hasyenda, nagngit-ngit si Don Silvestre nang marinig ang balita mula sa kanyang mga tauhan. Isang tindero lang siya. Paanong natatalo niya ang ating lahat? Tahimik si Rodel, ngunit sa kanyang isipan, nagsimulang umusbong ang alinlangan. Kung hindi kayang talunin ni Fina si Roque, baka iba ang kapangyarihan ng tindero. Pagmulat ni Roque, napaligiran siya ng mga kabataan at kapitbahay. Lahat sila'y nag-aalala, ngunit nang makita nilang buhay siya, nagpalakpakan at nagiyakan sa tuwa. Buhay ka pa, Kuya Roque, sigaw ng isa. Akala namin wala ka na. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabigat pa rin ang hininga, ngunit dama niya ang init mula sa bato ng ugat na parang nagsasabing, hindi pa tapos ang laban. Tumayo siya at tumingin sa kalangitan. Kung ito ang pinakamalakas nilang sandata, bulong niya, handa akong harapin ang susunod, hindi ako aatras. At sa kanyang tabi, tumango si Lakim. Malapit na ang huling yugto, Roque. Ihanda mo ang iyong loob, sapagkat sa susunod, hindi na nila itatago ang kanilang mukha. Lilitaw na ang tunay na anyo ng kasakiman. Ang baryo ng Malinaw ay hindi na payapa. Sa bawat gabi,
May usok na nagmumula sa hasyenda, mga bulong na kumakalat na parang apoy. Tapos na si Roque. Wala siyang laban. Ngunit ang mga mata ng mga taga-baryo na minsan ay puno ng takot, ngayon ay nagliliyab ng pag-asa. Sapagkat nakita nila ang laban. Kung paano nabigo ang aninong isinugo ni Aling Fina at kung paanong nakatindig pa rin si Roque. Ngunit alam ni Roque na hindi pa iyon ang wakas. Darating ang sandali na haharapin niya mismo si Don Silvestre at si Aling Fina. At iyon ay hindi sa anino, hindi sa bulong, kundi sa mismong liwanag ng araw. Isang umaga, nagpasugo si Don Silvestre. Sa plaza, sa harap ng mga tao, ipinahayag niya ang kanyang huling babala. "Mga kababayan," sigaw ng Don, suot ang kanyang puting barong at makintab na relo. "Ang lupa ay para sa kaunlaran. Ngunit may isang tao, isang tindero, na humahadlang sa progreso. Siya'y walang respeto sa batas, walang respeto sa awtoridad. At ngayong araw, dapat siyang sumuko." Nasa tabi niya si Konsehal Rodel, pilit na nakangiti, bagamat halata ang kaba sa mga mata. At sa pinakalikod, nakatayo si Aling Fina, hawak ang itim na baston na umiikot-ikot na tila may buhay. Dumati si Roque, kasabay ang barkada ng bayan. Ang mga kabataan ay may hawak na sulo, ang matatanda na may nagdarasal habang naglalakad, at ang mga tindera ay may dala pang mga bayong ng kalamansi. Sa kanyang kamay, mahigpit ang hawak niya sa sisidlan na naglalaman ng bato ng ugat. "Don Silvestre," sigaw ni Roque, "hindi mo kayang agawin ang lupa dahil hindi ito sayo. Ang lupa ay para sa lahat, hindi para sa iisang sakim." Nag-ingay ang mga tao. May ilan na pumalakpak, may ilan ding natakot. Ngunit ramdam ng lahat, ito na ang oras ng paghuhukom. Nagtaas ng kamay si Fina at biglang dumilim ang paligid. Mula sa kanyang baston, lumabas ang mga itim na alon na parang usok, gumagapang sa lupa, pilit na nilalamon ang mga paa ng mga tao. Ang mga bata ay nagsisigawan, ang iba naman ay natumba sa takot. Ngunit itinapat ni Roque ang bato ng ugat sa lupa. Mula rito'y sumiklab ang liwanag na berde, parang araw na tumubo mula sa lupa. Kumalat ito sa paligid, pinawi ang itim na usok at nagbigay ng lakas sa mga tao. "Hindi mo ako matatalo, tindero," sigaw ni Fina. Nagsimula siyang mag-anyong halimaw. Ang kanyang katawan ay nagbago, naging kulubot, ang mga matay kumislap na pula, at ang kanyang bibig ay bumuka na parang may mga pangil ng aso't ahas. Ngunit sa halip na umatras, sumugod si Roque. Hawak ang bato ng ugat, itinapat niya ito sa kanyang dibdib at buong lakas na sumigaw. "Para sa lupa, para sa bayan." Muling sumiklab ang liwanag, at sa pagkakataong ito, hindi lamang kalamansian ang sumuporta. Ang buong baryo ay sabay-sabay na sumigaw. Para sa bayan, para kay Roque. Ang kanilang tinig ay parang hampas ng hangin at ang liwanag ay lumakas ng lumakas. Tinamaan si Fina at ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagliyab hanggang sa maging abo na lamang ang natira. Nang makita ni Don Silvestre ang pagkatalo ni Fina, nagngit-ngit siya. "Hindi pwede. Ako ang may-ari ng lahat. Ako ang batas dito." Lumapit siya kay Roque, pilit na inaagaw ang sisidlan. Ngunit sa oras na lumapat ang kanyang kamay sa bato ng ugat, bigla itong kumidlat at ang kanyang katawan ay napaigtad. Napasigaw siya at ang kanyang mga mata ay nabulag ng liwanag. Nang humupa ang lahat, natumba siya sa lupa, hawak-hawak ang kanyang dibdib at hindi na nakabangon. Ang mga tao ay napatingin, hindi alam kung matatakot o magdiriwang. Tahimik na tumayo si Roque at bumulong. Hindi kayang bilhin ng pera ang dangal ng bayan. Muling sumilay ang araw, mas maliwanag kaysa karaniwan. Ang kalamansian ni Roque ay muling bumalik sa sigla, mas luntian, mas mabunga, at parang nagbubunyi.
Ang mga tao'y nagtipon at nagpasalamat hindi lamang kay Roque kundi pati sa kanilang sarili sapagkat natutunan nilang magkaisa. Lumapit si Konsehal Rodel, halos nanginginig. "Roque, ako'y nagkamali. Pinili kong sumunod sa Don dahil sa takot. Ngunit nakita ko ang tapang mo at ng bayan. Kung pahihintulutan mo, ako'y makikisama sa inyo sa muling pagtatayo." Tahimik na tumango si Roque. Kung taos puso ang hangarin mo, walang kasalanang hindi mapapatawad ng bayan. Kinagabihan, muling nagpakita si Lakim. Nakatayo siya sa ibabaw ng pinakabatang puno ng kalamansi, nakangiti. "Roque, Anya, natupad mo ang panata. Ang lupa ay ligtas at ang bayan ay nagising. Ngunit tandaan mo, ang kasakiman ay laging babalik sa ibang anyo, kaya't huwag mong kalimutan ang 3 pitik sa hangin. Sa oras ng pangangailangan, kami darating." Itinaas ni Roque ang kanyang kamay at 3 beses siyang pumitik sa hangin. Ang tunog nito'y kumalat sa buong baryo, parang hudyat ng bagong simula. At sa dilim ng gabi, nagningning ang mga bituin, parang mga matang nakangiting nagbabantay. Lumipas ang ilang taon matapos ang huling sagupaan. Ang baryo ng Malinao, na minsan ay tila hawak ng takot at kasakiman, ngayoy unti-unting nagbago. Ang dating baryong kinukutya ng iba bilang liblib at atrasado, ngayoy kilala sa buong Samar bilang baryo ng kalamansi. Sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin ang kalamansian ni Roque, mas malawak, mas luntian at mas masigla kaysa dati. Ang mga puno ay dumoble ang dami at ang bawat bunga ay bilog na bilog, may bango at asim na hinahanap-hanap ng lahat. Hindi lamang sa palengke ng bayan dinadala ang mga kalamansi ngayon, pati sa karatig na bayan at maging sa syudad ay kilala na ang kalamansi ni Roque. Ngunit higit pa sa yaman na dala nito, ang kalamansi ay naging sagisag ng pagtitiyaga at pagkakaisa. Ang bawat supot na binibili ng tao ay paalala ng laban na pinagdaanan ng baryo. Laban na hindi pera o kapangyarihan ang nanalo, kundi ang dangal at panata. Ang bargada na minsang binuo upang ipagtanggol si Roque ay nanatiling buo, ngunit nagbagong anyo. Hindi na lamang sila mga bantay ng kalamansian, sila na ngayon ay mga bantay ng buong baryo. Ang mga kabataan ay nagsanay bilang mga tagapagtanim at tagapagbantay ng kalikasan. Ang mga matatanda na may nagsilbing tagapayo, nagbabahagi ng kwento ng kanilang pakikibaka. Maging ang mga tindera, tulad ni Aling Mauro, ay nagkaroon ng kooperatiba. Sama-sama nilang pinamamahalaan ang bentahan ng kalamansi at iba pang ani upang walang isa mang pamilya ang maiwan sa gutom. Si Don Silvestre ay hindi na muling nakabangon. Nang mamatay siya, iniwan niyang utang at kasakiman, ngunit wala ng mga tauhan ang gustong sumunod sa kanya. Ang kanyang hasyenda ay nahati-hati at unti-unting naging bukirin ng iba pang magsasaka. Si Konsehal Rodel, sa halip na muling sumama sa kasakiman, ay tumupad sa pangako kay Roque. Naging leader siya ng bayan, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi bilang politiko ng mga pangako, kundi bilang lingkod na gumagawa. Maraming taon siya ay naging kaagapay ng baryo upang palawakin ang agrikultura at turismo ng Malinao. Tungkol naman kay Aling Fina, wala nang nakakita sa kanya. May nagsasabing tinangay siya ng sariling sumpa. May iba namang naniniwalang naglakad siya papasok sa gubat at hindi na nakabalik. Ngunit minsan, sa malalayong gabi, may iilang nakakarinig pa rin ng kanyang halakhak sa hangin, paalala na laging may kasakiman sa anino ng tao. Sa kanyang pagtanda, nanatiling mapagkumbaba si Roque. Hindi niya kailanman itinuring ang sarili bilang bayani. Para sa kanya, isa lamang siyang tindero na kumapit sa panata at nagtiwala sa lupa. Ngunit para sa baryo, siya ang kanilang sagisag ng tapang at pag-asa.
Madalas siyang makikita ng mga bata sa lilim ng mga puno, nagtuturo kung paano magtanim at mag-alaga ng kalamansi. Huwag lang kayong magtanim para yumaman, madalas niyang paalala. Magtanim kayo para may maiiwan sa susunod na henerasyon. At sa tuwing may bagong batang nagtatanim, inuusal nila ang simpleng dasal na iniwan ni Roque. Para sa lupa, para sa bayan, para sa lahat. Isang gabi, habang nakaupo si Roque sa tabi ng kanyang kalamansian, may malamig na simoy na dumampi sa kanyang pisngi. Napatingala siya at nasilayan ang mga bituin. Sa gilid ng puno, sandaling sumulpot si Kim, ngumiti, kumaway, at saka naglaho muli. Alam niyang hindi siya kailanman iniwan ng mga bantay ng lupa. Alam niyang ang kanyang panata ay buhay hanggat may mga taong nagmamahal sa lupa at nagtatanggol laban sa kasakiman. At doon, sa ilalim ng mga punong-puno ng bunga, sa baryong minsang kinukutya ngunit ngayoy tinitingala, muling bumangon ang tinig ni Roque, hindi na bilang tindero lang, kundi bilang tagapagtanggol ng dangal at pag-asa. Wakas.